of the nation. Nauwi sa tulakan at batuhan ng cleaning operation sa mga bahay sa Nia Road, Quezon City. Ayon sa lokal na pamahalaan, kailangang gibain ang mga bahay para masimula ng housing project na para rin sa mga residente. May report si Marisol Abduraman. Nagkapit-bisig kanina ang ilan sa mga nasunugan sa Nia Road, Quezon City. Inumpisahan na ng gobyerno ang clearing operations sa mga totally damaged structures sa sunog nung nakaraang buwan, habang gigibain ang mga naiwang bahay para sa itatayong vertical housing buildings. Ang isang lola, matapang na hinarang ang gagamiting backhoe sa demolition. Ilang sandali bago ang operasyon, nagkatulakan na sa pagitan ng mga pulis at mga residente. Hanggang sa nagkabatuhan ng bote at mga bato. Maging ang aming cameraman, muntik tamaan. Tila may mga nakuyog pa sa gulo. Isa-isa nang inaresto ng mga pulis ang ilang residente. Huwag na kayo lumaban! Huwag na kayo lumaban! Huwag kayo lumaban! Ang dalasan! Huwag kayong makialam! Lahat na makikialam nito, aarestuhin namin! Mapalalaki o babae, di pinalagpas ng mga otoridad. Huwag na bibitawan dyan, ha? Huwag na bibitawan! Human rights po ba to? Na matatawag? Pag yung mga taong taga-squatter walang karapatan, pag sa gobyerno dapat sila lang yung pakikinggan? Ayon sa Quezon City LGU, target matapos ang in-city relocation housing project bandang December 2027. 6 na gusali ang itatayo riyan na mismo mga residente rin ang titira. At sa census ng LGU, tinatayang mahigit 2,300 legal settler families ang makikinabang. Ang target po namin na units ay nasa 2,500 to 2,600. So sobra po siya dun sa talagang nakatira po dito sa NIA. Umanap po na ng pag-uupahan pansamantala at magtulungan po kami para makabalik po sila agad within the period of 18 months. May rental subsidy naman na raw silang ibinigay noon. 60,000 pesos para sa mga may-ari ng bahay at 35,000 pesos para sa mga nangungupahan. May dagdaw pa raw itong 38,000 pesos kung may mapakita na silang lease agreement sa uupahan nilang bahay. Hindi po rental subsidy, sinungaling tong ano na to. Nakalagay po doon, financial assistance galing po sa National Housing. Saan kami ngayong matutulog? Saan kami titira ngayon? Ang hirap ng upahan. Sabi ng Quezon City LGU na ipaliwanag sa mga residente na para sa rental subsidy ang mga natanggap nilang financial assistance. Marisol Abduraman, GMA News. Ipatutupad na simula sa April 15 ang service contracting program sa buong bansa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, babayaran ng gobyerno ang mga operator at driver ng 40 hanggang 100 pesos kada kilometrong biyahe. Dagdag ito sa kanilang kita. Saklaw nito ang humigit kumulang 50,000 sasakyan, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Nakatuon ang mga ruta nito sa mga lugar na may koneksyon sa mga tren at mga pangunahing ruta ng mga bus. Ipatutupad ang service contracting program sa off-peak hours para matiyak na may masasakyan pa rin kahit hindi rush hour. Sa mga commuter, merong di bababa sa 20% discount sa pamasahe. Dagdag ng Pangulo, magpapatupad din ng 10 pesos na bawas sa kada litro na konsumo ng mga PUV. May maximum itong 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan.
Bumagsak sa Dinagat Islands ang isang eroplano na mula Subic at patungo sana ng Siargao. Hinahanap pa rin ng dalawang sakay nito. May report si Ian Cruz. Wasak at pira-piraso na nang matagpuan ng nawawalang Cessna plane sa bulubunduking bahagi ng Barangay Navarro sa Dinagat Islands kahapon. Pumaon sa lupa ang ilang bahagi ng eroplano kaya kinailangan pang hukayin. Sa gitna ng paghuhukay, natagpuan ang bahagi ng katawan ng tao. Dalawa ang sakay ng eroplano, wala pang detalye tungkol sa kanila. Ayon kay Dinagat Islands Governor Nilo Demery Jr., lumipad mula Subic ang Cessna plane na may tail number RPC-2444 bandang alas 9 ng umaga kahapon. Habang papalapag sa Siargao, bumulusok ito. Nakarinig umano ng malakas sa pagsabog ang ilang residente bandang alauna ng hapon. 8,000 feet to 7,000 more. Niglide siya to land sa Siargao pero mura man from 7,000 feet, mura may bulus naman siya. Yan, murang tusok yun siya dito sa na Barangay Navarro. No? Diver yun siya. Kasunod nito, nag-abiso ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa lokal na pamahalaan na may nawawalang Cessna plane. Nagsagawa ng search and rescue operations ang LGU. Bandang alas 4 ng hapon, natagpuan ang wreckage ng eroplano. Patuloy ang search and retrieval operations sa pinagbagsakan ng Cessna plane. Inaalam pa rin ang sanhi ng pagbagsak nito. Ian Cruz, GMA News. Dapat daw tanungin sa Pangulong Marcos kung ano ang ginagawa niya para maibsan ang pasakit ng napakamahal na langi sa taong bayan ayon kay Vice President Sara Duterte. Ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan? Ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Sinabi yan ng bise sa paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Davao City. Ayon kay Duterte, mapapababa ang presyo ng langis kung makakakuha ng ibang supply na hindi daraan sa Middle East. Buwelta naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bahagi ng pamahalaan ng bise, pero wala raw itong alam na solusyon sa mga kasalukuyang issue, kundi manira lang. At hindi ito makatutulong sa nangyayaring krisis sa Middle East. Sa pagdalo naman ni Pangulong Marcos sa paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan, muli niyang tiniyak na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para kahit papaano'y maibsan ang hirap ng mga Pilipino. Nananawagan din ng Pangulo ng pagkakaisa sa gitnaan niya ng kinakaharap na hamon. While we may stand far from the centers of conflict, we are not untouched by its consequences. Fuel prices weigh heavily on Filipino families, those who already have the least having been subjected the most to this scourge. The government will do everything that is possible to cushion the impact and safeguard the welfare of our people. Lumakas pa ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na ngayon ay tropical storm na. As of 8 p.m., namataan ang sentro nito sa layong 2,805 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, pwede pa itong lumakas habang papalapit ng PAR. Hindi rin inaalis ang posibilidad na umabot ito sa super typhoon category. Maaari itong pumasok sa PAR sa susunod na linggo. Pababa naman ang tsansa ng landfall pero may posibilidad na mahagip ng outer rain bands o mga kaulapan nito ang silangang bahagi ng bansa. Sa ngayon, ridge ng high pressure area at easterlies ang nagdadala ng maaliwalas pero malinsangang panahon sa bansa. Ngayong araw, naitala sa Katarman, Northern Samar ang pinakamataas sa heat index o damang init na pumalo sa 43 degrees Celsius. Posibleng pumreno ang linggo-linggong taas presyo sa produktong petrolyo kasunod ng ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon sa ilang oil industry sources, 2 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos kada litro ang posibleng ibaba ng presyo ng diesel sa susunod na linggo, habang ang gasolina maaring matapisan ng hanggang 4 na piso kada litro. Ang tapias presyo maaring magbigay ng kaunting ginhawa sa mga lumulubog ng kabuhayan ng mga mangingisda. May report si Darlene Kai. Ito na yung talagang pinaka-worst na dumating sa buhay naming mangingisda na
wala ka nang mahuli, mahal pa ang lahat. Nakihirap ang mga tao, yung mga magdaragat. Malaking alon na maituturing ng mga mangingisda ang pagmahal ng presyo ng langis. Nakakalunod na kasi ang taas nito kaya marami ang hindi na kayang pumalaot. Yung gasolina namin, 200. Bumibenta 200, bawi lang. Wala nang pambigas. Pit ng konting sinturon para kahit pa paano kumain. Sa Cavite City, nagsisilbing katig ng ilang mangingisda ngayon ang pangangalakal at pagko-construction worker. Dahil kung pumalaot man, 3 kilometro lang ang nararating at kakarampot lang ang nahuhuli sa 3 oras na pangingisda. Mahal-mahal kasi ng gasolina eh. So walang kita sir ngayong araw? Wala ho. Paano ho yan? Guto, mabutin. Binibenta na raw ng mga mangingisda yung kanilang mga bangka kaysa matuyo at masira dahil nga hindi na sila pumapalaot. Kaya kung dati punong-puno ng bangka itong pampang ng Barangay 14, gayon ay kakaunti na lang ang matitira. Ganito rin ang nararanasan sa tuna capital ng bansa. Napilitan na ring ibenta ng mga taga-Labangal, General Santos City ang kanilang mga bangka. Di na makaya ang kamahal sa presyo sa kurdo. Unya ang uban dili nakakaya maka-starting sa ilang kabangka tungod kay ang starting ka dati og 300,000 times 2 na mahimo nang 600,000. Anya ang isda sa fishport usab-usab ra ba ang presyo. Ya samantalang ang ato ang lana pataas nga pataas. Panawagan ng small-scale fisher folk ng lungsod sa pamahalaan. Kung kamo nga naay mo'y kabubuton sa mga mananagat nga inani, tabangin ninyo. Ayon sa grupong pangisda, sa 10,000 miyembro nila, 5,000 ang tumigil ng pumalaot. Ngayon napakataas ng presyo ng gasto sa produksyon ng mga mangisda. Ang gobyerno hindi kumikibo. Parang sa amin, hanggang kailan ba kami pababayaan ng gobyerno? Pagtitiyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, patuloy ang pamimigay nila ng ayudang tig 3,000 pisong fuel subsidy. Gusto nating linawin na priority natin dito ay yung nanggagaling sa mga 5th class municipality, no? Kasi following the principle of equity, mas gusto nating maabot yung mas nangangailangan. Mahigit 10,000 mangingisda na raw ang nakatanggap. May ipamimigay pang 50 milyong pisong fuel subsidy ngayong Abril at dagdag pa ang inaprobahang 10 bilyong pisong Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. After na mabigyan natin at meron ding resources, hindi naman natin sinasabi na dapat sila ay hindi completely mabigyan. Kasi ang gusto natin inklusibo yung interventions na ginagawa ng pamahalaan. Naghihintay na lang. Nananatiling umaasa, pero kahit papaano po, tuloy lang ang buhay kasi wala naman po kaming magagawa. Darlene Kai, GMA News. Pinagsisira ng mga magsasaka sa Benguet ang mga ani nilang repolyo. Hirap nang may benta ang mga ito sa bagsakan dahil sa sobra-sobrang supply at kakaunting demand. Para hindi lubos na masayang, gagawin na lamang daw nila itong pataba sa susunod na pagtatanim. Lugi na rin ang marami sa kanila dahil sa mahal ng langis para sa patubig at pagde-deliver ng ani. Nasa 200,000 job orders daw ang ilalatag ng Department of Migrant Workers para sa mga overseas Filipino worker na napauwi dahil sa giyera sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, skilled workers at caregivers ang in demand sa mga bansang maaaring paglipatan ng mga OFW. Sakto naman daw ito ayon sa ilang OFW, habang ang ilan handa namang magsanay. Nasa mahigit 80% sa mga na-repatriate na OFW ang nagsabing sa ibang bansa pa rin sila nais magtrabaho. Okay, medyo pa rin sound check입니까, 여러분들? Sound check pa lang. Sulit na ang paghihintay ng Army na lumipad pa South Korea mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa first day ng arirang world tour ng global superstars na BTS. Si GMA News reporter Mariz Umali, time out muna sa work para sa kanyang bias. Dream come true raw ito para sa kanya. Naging extra special pa nga dahil kasama niya sa concert ang hubby na si Rafi Tima. Ito pala, umiyak na ako. Beyond happiness and kilig ang nararamdaman ni UH morning host Shaira Diaz.
All-out support din sa fangirling niya ang mister na si E.A. Guzman. Masaya raw siyang makita ang abotengang ngiti ng kanyang wifey. Yung totoo, tuloy-tuloy lang yung ulan dito. So nakadalawang raincoat ako, waterproof jacket and pants, tapos may umbrella pa. Para maging warm and comfy pa rin, in complete gear si Megan Young sa Goyang Stadium. All for the love of BTS, lalo na sa bias niyang si Jin. Sa mga Philo Army, huwag mainggit dahil may chance pang makita ang Bangtan Boys sa March 2027 kasama ang Pilipinas sa destination ng BTS Tour. Aubrey Carampel, GMA News. Mahigit 8 dekada na ang nakaraan mula nang bumagsak ang Bataan sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang katapangan ng mga sundalong lumaban at nagbuwis noon ng buhay ang inaalala natin ngayong araw ng Kagitingan. Ang kanilang kwento mula mismo sa alaala ng kanilang mga kaanak sa report na ito. Bukod sa Philippine Eagle na tampok sa polymer banknote ng 1,000 piso, ang tatlong mukhang ito ang laman ng perang tiyak na paboritong mapa sa kamay ng mga Pinoy. Pero batid ba ng bagong henerasyon kung sino sila? Hindi nakapamilyar dito. Hindi po. Naririnig ko po sila sa history class po. Pero yung specific po na nagawa nila, hindi ko na po maalala. If I remember something about Japanese occupation, pero the details I can't remember exactly. Hindi ko talaga alam. Sila sina Vicente Lim, Jose Fallanes Escoda at Jose Abad Santos, mga Pilipinong pinatay ng mga Hapon at itinuring ng mga bayani ng World War II. Ang apo sa tuhod ng isa sa kanila, patuloy na binibigyang pugay ang alaala ng kanyang lolo, si Vicente Lim IV. Nagtatrabaho ngayon sa Manila American Cemetery and Memorial bilang bahagi ng kanyang personal na misyon na parangalan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay sa digmaan. General Lim is just one of thousands of others who heroically gave their lives during that time. Karamihan po ng mga lumaban, namatay, mga ordinary individuals lang din sila, just like you and me. And they were asked to do an extraordinary thing. A lot of them paid the ultimate price for it. And the one way to make sure that their memories are kept alive is to keep speaking their names. Si Lim ang kauna-unahang Pilipinong nagtapos sa US Military Academy sa West Point. Siya rin ang natasang manguna sa pagdepensa sa Southern Luzon. In February of 1942, nagsulat siya sa asawa niya, si Pilar Hidalgo Lim. With all of this talk, I sincerely give all of the credit to my officers and enlisted men. They're the ones who did it all. Mine was only to inspire and to lead them. And when history is written, I'll give them all of the credit. Their satisfaction is mine to share. Pangako ni General Lim dun sa sinabi niya, ay gusto niyang bigyang pugay, hindi ang sarili niya, okay? Pero yung mga kasama niyang nakipaglaban under him, with him, on those battlefields of Bataan. Nang sumuko sa mga Hapon noong April 9, 1942, ang tinatayang mahigit 70,000 sundalong Pilipino at Amerikano, sumunod ang malagim na Death March, kung saan sapilitan silang pinalakad ng mahigit 100 kilometers mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga bago dalhin sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Isa sa mga nakaranas noon, ang ama naman ni Fids na si Fidel Canilaw na nooy 23 taong gulang lamang. Kasi isipin mo, they've been fighting for almost 3 months, short on food, short on water, short on medicine, short on ammunition. Tapos nung sumuko sila, palalakarin mo ng for how many days, tas ganun kalayo under the summer heat. Sabi niya sa akin, hindi kami tinuring tao noon. Talagang parang hayop yung turing sa amin. Matapos ang giyera, ipinagpatuloy ni Fidel ang kanyang pangarap na maging abogado at kalaunay bumuo ng pamilya. Ang araw ng Kagitingan, nag-iwan ng paalala sa ating mga Pilipino na hindi sukatan sa labanan ang pagkadapa, kundi ang sakripisyong na ibubunga ng pagmamahal sa bayan. I realized that in studying yung life and legacy ng mga lumaban po during the Second World War, those that experienced the fighting ng Bataan, Corregidor, the Death March, hanggang sa liberation po ng Pilipinas,
There's a lot of lessons that can be learned there. Sana wag makalimutan ng mga henerasyon ngayon yung pinaglaban nila, yung kagitingan na pinakita nila, yung katapangan na lumaban para sa kalayaan natin. Sana hindi masayang. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.